nakita mo na ba ang error na to sa screen mo? Tapos sabay pa ng red light blinking sa mismong printer. Huwag kang magpanik at huwag mong itapon yan. Madali lang yan i-fix at 100% free. So, Boss Juvin here, kapag nakita mo ang service required error na ito, ibig sabihin lang na reach na ng printer mo ang limit ng waste ink pad counter niya. May sponge kasi sa loob ng Epson printers na nag-absorb ng extra ink kapag nag-head clean tayo. So, para hindi mag-leak ang ink sa lamesa mo, automatic ilalak ni Epson yung printer pag feeling niya puno na ang counter. Walang physical na sira ng printer mo. So, kailangan lang natin gawin ay i-reset ang digital counter back to zero. Gagamit lang tayo ng simpleng software na tinatawag na adjustment program o resetter. Sa loob ng program, i-check lang natin yung counter tapos i-click natin ang initialize para ma-reset. Tingnan natin to. So, puntahan lang natin ng ating resetter, for example, Epson L3210. Tapos, i-open natin ang adjustment program.exe. So, lalabas ang adjustment program na ito. Piliin lang ang select. Click nyo model name kung ano ang model, no? For example, L3210. Auto selection, pwede na naka-auto selection. Click kung meron siyang nakalagay sa ibaba na actual port, click nyo lang ang OK. Pagkatapos ng auto selection, click lang OK. Particular adjustment mode, and after particular adjustment mode, click lang waste ink pad counter. Click ng OK, and after click ng OK, check ito lahat and initialize. So, tapos i-click nyo ang OK button. After mong maklik yun, patayin mo lang ang printer mo ng 5 to 10 seconds, tapos i-turn on mo ulit. Boom! Nag-zero na ang counter mo at pwede ka na ulit mag-print. So, pero teka, iba-iba ang resetter software na kailangan per printer model. Hindi pwede gamitin ang pang L120 sa Epson L3210. Para makuha ang free download link ng exact resetter ng kailangan mo, i-click mo ang isa sa mga videos na nasa description o nasa channel natin. Piliin mo kung anong model ang inaayos mo at nandoon ang step-by-step tutorial kung paano i-download at gamitin ang tool. Click mo na at tapusin natin ang pag-repair sa next video.